at dun matutulog si Bato de la Rosa, pwedeng arestuhin siguro, ano? Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatagupa at dapat daw korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Ay hindi, Alan Peter Cayetano, aka Boy 10K, no? Iba naman daw yung extradition kasi daw yung extradition bansa sa bansa. Ito naman daw po, hindi naman daw po bansa si Bato de la Rosa, no? Kaya mukhang talagang makukuha si Bato de la Rosa sa mga susunod na araw, panahon, buwan. Hindi naman pwede kung sinong admin siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law noon. Rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. Sandali. Wala namang may ibang kaso sa ICC. Si Bato, si Bungo, o si dating Pangulong Duterte, tsaka yung ibang mga kapulisan. Yun lang naman Di ba? Ang alam ko si pangalan na to, si Buloyski, maaari na maipadala, ma-extradite sa Estados Unidos. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sige, pagtanggol nyo, bahala kayo, no? Huwag nyong paniwalaan yung ICC, huwag nyong paniwalaan na may warrant of arrest, no? Maniwala kayo sa kung anong gusto nyo lang. Basta kami, dito muna tayo kay Anjo Iliana, mga bossing, okay? Sandali lang ho, mga kababayan. Talakayin muna natin sandali si Anjo Iliana, tapos babalik din ho tayo, no, sa ICC, mga bossing. Meron na naman pasabog si Anjo. Huwag mo kami ipahiya, Bato. Ilabas mo ang tapang mo, Rowena Sanchez. Ang daming umaasa doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa na I am ready pagdating sa warrant of arrest ng ICC. Pero ngayon, hindi na po marinig. Hindi na po makita. Mamaya na ulit si Bato, May bagong pasabog na naman si Anjo Iliana at binibira na naman po, mga kababayan, itong si Senador Tito Soto na naman po. No? Sabi pa niya, Tito Sen, talaga bang aawayin mo ko? Inaaway mo ko, Tito Sen? Sabi ko, parang wala naman akong nakikita kay Tito Sen na binabanata si Anjo Iliana. Di ba? Isang beses lang sumagot si Tito Sen kay Anjo Iliana. Yun ay nung tinawag niya na, papansin lang yan. Ganun lang yung sagot. Pero kay Anjo Iliana, parang araw-araw kaaway niya si Tito Sen. Parang siya lang ang nakikipag-away kay Tito Sen naman talaga, mga bossing. Sige, pakinggan ho natin. Ito, bagong sinasabi ni Anjo Iliana, hindi ko alam kung totoo or baka tingin ko dito, naiengganyo. Tingin ko ho dito, nag-e-enjoy na lang po ito sa TikTok kasi madami, muling sumisikat Kasi nung hindi siya nagti-TikTok at wala siyang binabanatan, medyo malamlam, hindi na nga natin kilala nakalimutan na natin, di ba? Ngayon, dahil siyempre, merong mga DDS na sinusuportahan siya dahil nga gusto nilang mapabagsak si Tito Sen, kaya ayun, tuloy-tuloy lang. Lahat po, binabanatan na nito, mga bossing. Tito Sen, gusto mo talaga, Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Sabi sa inyo di ba? Sabi sa inyo no? Si Anjo Iliana kaaway si Tito Sen. Si Tito Sen, walang pakialam sa kanya, hindi nagsasalita. Tingin ko ginagamit niya na lang yung mga kaibigan niya doon sa Itbulaga para lumakas yung TikTok niya. Kawawa, Biruin mo, mga nakasama mo ng 20 to 21 years doon sa isang sa isang show, sa isang kumpanya. Tapos babanatan mo ng babanatan para lang sumikat ka ulit. Ito, makinig kayo mabuti. Alam mo, ayoko nagagalit ako kasi palaban ako Tito Sen, gusto mo talaga ng away. Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Nako saglit lang Itbulaga na na yan parang siguro magdadalawang linggo o isang linggo o magdadalawang linggo na yung tungkol sa kabit-kabit ni Tito Sen, mga kababayan. Hanggang ngayon, ganun pa din po. Wala pa din pong sinasabing pangalan to si Anjo.
na girlfriend din ni Bossing. O yan. O, narinig na namin yan last week. Yan din ho ang ulit na pinambablackmail ni Anjo Iliana kay Tito Sen. Pati si Jose Manalo, binanata na din mo kasi daw pinalitan yung pangalan na Anjo Iliana. Mukhang may pagtingin. Biruin mo yung mga ganong kaliliit ho na bagay, pinapatulan na ni Anjo Iliana. Biruin mo, naging konsehal. Oh, ano pa naging posisyon? Matataas na posisyon yung kahit papaano na narating nitong tao na to. Pero ang ending ho, ganito na lang. Parang nakakahiya na lang. Sige na, o yan na. May pinangalanan na ba? Wala pa din ho. Wala pa din, ano? Grabe. Gusto nyo talagang, gusto nyo magkasiraan dito, Gusto nyo talagang, sige, Christopher Min, Bakit mo napunta kay Christopher Min? panata mo, Christopher Min, at lahat ng sikreto ng Itbulaga, sasabihin ko, Tito Sen, baka gusto mong sabihin ko rin kung saan mo kami dinadala na putahan, kung saan Kaya may ganyan pa. Pati ba naman yan? Grabe naman. No? Parang wala naman kayong pinagsamahan. Oh, parang hindi ka naman yata nakinabang. Di ba? Oh, tapos pati ho yun. mo kami dinadala at tinuturuan mo kami, humanap Humanap ng, yun na daw yun. PUTA daw ho. ng Oh. puta. Saan? Saan daw? Anjo, sige nga, sabi mo. Sa Macau. Gusto mo, Tito Sen? Hanggang ganun lang ho. Pero yung pangalan hanggang ngayon ho, wala pa din hong binabanggit. Itong si Anjo Iliana, mga kababayan. Ang puro ganun lang ho, mga bossing. No? Panay ganun lang ho. Parang pamba-blackmail lang po ang ginagawa. Tapos kapag kayong medyo mahihimasmasan, ang taas ng acid ko. Kumain kasi ka ng tsokolate. Pagkatapos ho, mga kababayan, pag nahimasmasan, sasabihin, ibang tao. Sasabihin, ang kabit ni Tito Sen, si Rudolph, the red-nosed, Rudolph, no? The red-nosed reindeer daw ho. Tingin nyo, may sapak na to si Anjo. Alam nyo, doon sa Birahan PH, mga bossing, pagkatapos ng live natin dito sa Mark Ramos channel, doon po sa Birahan PH, pati po si James Yap, binanata na din po ni Anjo Iliana. Aldab, damay na din kay Anjo Iliana, mga bossing. Yun pag-uusapan natin doon sa Birahan PH. At si Marcoleta, malaki ang posibilidad na matanggal sa pagiging senador. Pag-uusapan po natin lahat yan doon sa Birahan PH.